Tinalakay sa plenaryo ng Senado ang resolusyon ng minorya para ipanawagang dapat tiyakin ang legal remedy sa Pilipinas bago anumang aksyon ng International Criminal Court. Tumanggi namang magbigay ng bagong pahayag si Senador Bongo kaugnay sa pagtukoy sa kanya ng ICC prosecution bilang co-perpetrator umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. May unang balita si Jonathan Andal. Wala raw magbabago sa mga naunang pahayag ni Senador Bongo matapos siyang pangalan ng co-perpetrator sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ng Senador sa isang panayam, tuloy ang trabaho niya sa Senado. Same statement po ako. Same statement. Sir na. Yung ano yung sinabi ko noon, ganun pa rin. Pero Antayin na lang natin matapos yung confirmation. Trabaho muna tayo. Unahin muna natin sa sir, pala na how are you feeling po currently? How are you feeling po? ibayan lang po natin. Basta trabaho lang po muna. Unahin ko yung trabaho ko. Nabanggit ang aligasyon sa presentasyon ng prosekusyon kaugnay sa basihan ng unang count ng crimes against humanity of murder laban sa dating Pangulo. Sakop nito ang siyam na insidente ng pagpatay sa pagitan ng 2013 at 2016 noong panahon na mayor pa ng Davao City si Duterte. Noong panahong ito, 11 ang patay kabilang ang 3 bata. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. I'll talk about just a few of them now, just to introduce them. First, if we go to the slide, thank you. Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office, or DCPO, from 2012 to 2013. Next. Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next. Christopher Bongo, who was Mr. Duterte's aide, special assistant, and important advisor from 1998 to 2016 for the Davao period and then continued later in the presidency. Mr. Dante Guiran, regional director of the National Bureau of Investigation. And finally, Italiano Aguirre, who is a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. Sinisikap naming makuha ang panig ng mga binanggit sa confirmation of charges hearing. Dati nang sinabi ni Go na walang basihan ang anyay one-sided at di patas na aligasyon laban sa kanya kaugnay sa drug war. Wala raw itong kinalaman sa kanyang tungkulin noon bilang Special Assistant to the President noong June 2016 hanggang October 2018 at bilang Executive Assistant ng Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Gate naman ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, bagamat naging abogado nga siya ni Duterte at ng mga hinihinalang miyembro ng Davao Death Squad noong 2009, ginagawa lang daw niya ang kanyang trabaho bilang abogado. Itinanggi niyang nasangkot siya sa EJK. Si De La Rosa naman di pa nagpapakita sa Senado mula noong Nobyembre. Noong nakaraang linggo, nag-ain ng minorya sa Senado ng resolusyon para protektahan ang mga Pilipino laban sa anilay extraordinary rendition. Binanggit ang pagsuko umano sa dating Pangulo sa ICC nang di raw nakakadulog sa judicial system ng Pilipinas at ang posibilidad na malagay rin sa ganitong sitwasyon ng mga tinukoy ng ICC prosecutors bilang co-perpetrator ng dating Pangulo. Sa resolusyon, nakasaad na dapat tiyakin ang legal na remedyo sa Pilipinas bago ang anumang aksyon ng ICC. Inisponsor ni Senador Rodante Marcoleta ang resolusyon sa plenaryo ng Senado. Bakit po bigla na lamang nakukunin halimbawa ang isang mamamayan natin nang hindi natin ginagawa ang katungkulan sa ilalim ng batas na ginawa natin? Republic Act 9851 has not been repealed so far, Mr. President. It is active. Bakit hindi po ginagamit ito? Nabanggit din niya ang posibleng banta umano sa dalawang kasamahan nilang senador dahil sa aksyon ng ICC. Ang isa rito ay hindi nakapagsasagawa ng kanyang tungkulin sapagkat may dalang takot po dahil magsasagawa ng extrajudicial rendition ang isang korte na kung saan ang kanyang jurisdiction ay hindi na po natin kinikilala, Mr. President. Naghayag din ng suporta ang ilang kapwa-senador sa minorya, kabilang dyan si Go. No Filipino should be deprived of liberty without due process of law. This is not merely a legal or procedural technicality, but a
but a constitutional guarantee. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.